Si Karen ay isang ina na ibinenta ang isang kuna ng kanyang anak dahil kulang na ang kanyang pera para sa panggastos sa kanilang bahay at para panggastos sa pag-aaral sa kanyang anak na babae. Pero 3 araw ang nakalipas. Ang bumili ng kanyang kuna ay may nadiskubring kakaiba dito. Akala niya na ayos na ang lahat. Nakatanggap siya ng tawag mula sa isang buyer. Nabigla ito sa sinabi ng buyer sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya sa kanyang narinig sa buyer dahil hindi niya inakala ang mga sinabi dito. Dahil para sa kanya ay sapat na ang pera na yon sa katumbas na halaga ng kuna. Kaya lang naman niya ibinenta ito dahil wala siyang trabaho at nagkasakit pa siya ng Lyme disease. Kaya dahil doon ay naubos lahat ang pera niya. Lagi siyang nagpo-post sa social media para magbenta ng iba't ibang kagamitan kasama na dito ang lumang kuna ng kanyang anak. Nagdadalawang isip siyang ibenta ito nung una dahil ang kunang ito ay nagmula pa sa mga henerasyon ng kanyang mga pamilya. Nang napagdesisyon i-post ito sa social media, ay marami kaagad ang nagka-interest dito. Nang may nag-offer sa kanya ng $200 para bilhin ang kuna, ay hindi siya kaagad nag-alinlangan na ipagbili ito na kung iisipin natin ay murang halaga lang ito kung ibebenta ang kuna. Pero para kay Karen, malaking halaga na ito. Pagkatanggap niya ng pera ay binilhan niya ng sapatos ang kanyang anak at kasama na rin dito ang mga bayarin sa paaralan. Pero nang kukunin na ng buyer ang kuna ay tila lungkot ang naramdaman ni Karen na para bang may kulang sa kanya dahil maraming alaala na ang nangyari dito. At para sa kanya ay napaka-espesyal ang kunang ito. Pero habang papunta na ang buyer ng kuna sa kanya, ay nagiging magaan ang kanyang pakiramdam dahil naging interesado na siyang ipagbili ito. Ang buyer ay isa din palang dalagang ina katulad niya at di na magtatagal ay magiging kabuwanan na niya. Kaya ngayon pa lang ay naghahanda na siya ng mga kakailanganin sa kanyang panganganak. Bagamat naapektuhan ang kanyang trabaho dahil sa kanyang maraming problema, pero gustong-gusto pa rin niya ang kuna na ito para sa kanyang magiging anak. Ang espesyal na bata ay dapat espesyal din na kuna para sa kanya. Ito ang lagi niyang sinasabi kapag lagi itong nag-uusap ni Karen. Kaya ibinenta ito ni Karen sa kanya ng masaya. Pero ang saya na ito ay hindi tumagal dahil 3 araw ang nakalipas ay may nag-message sa kanya. Pero ang akala ni Karen na ang message na ito ay katulad lang sa mga kakilala niya na halos walang pinagkaiba na mga mensahe kaya di na siya nagulat dito. Nang tignan niya ang mensahe ay galing ito sa babae na bumili ng kanyang kuna. Kaya naman ay akala niya na baka may mali sa presyo na kanyang inilagay. Pero nang basahin na niya ang mensahe ay sobra siyang nagulat dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nabasa. Dahil ang babae na bumili sa kanyang kuna ay gusto itong pinturahan ng bago. Kaya nang umpisahan na ang pagtatrabaho dito ay may nakita itong isang perma ng di kilalang tao. Ang akala ng babaeng bumili ay perma lang ito ng gumawa ng kuna. Dahil di pa rin siya makapaniwala dito, ay kinuhanan niya ito ng larawan at ipinost sa social media para makita at makapagbigay ang mga tao ng impormasyon o opinyon tungkol dito. At yun nga, marami ang mga nagbigay ng impormasyon tungkol sa kuna. Ang sabi ng isa sa nagbigay ng impormasyon na ito daw ay isang sinaunang kuna na 200 taon na ang tanda nito.
Hindi makapaniwala ang babae sa kunang ito, kaya nagtanong siya sa isang eksperto kung magkano ang halaga ng kuna. Pero kahit ang mga eksperto ay di rin matansya kung magkano ang eksaktong halaga nito. Sinabi pa ng babae na hindi niya alam kung magkano ang halaga na dapat niyang ibenta sa kuna. Kaya ang ginawa ng babae ay dinala niya ito sa isang auction house para ibenta muli ito. Ito ang magandang kuna para sa kanyang magiging anak na babae. Gayunman, hindi niya inaasahan na ang kunang ito ang magpapabago sa buhay niya ng husto. Ang kunang ito ay ang huling produkto para ibenta sa auction event na kung saan dito ginaganap ang isang sistema ng pagbili at pagbebenta ng mga produkto na nagsisimula sa pinakamurang halaga hanggang sa pinakamataas na halaga. Kaya dito ay nagkakaroon ng pakikipagkompetensya sa isa't isa sa pamamagitan ng pagtataas ng presyo. Sa katunayan, ang ilang mga tao ay nagsialisan sa kani-kaniyang mga pwesto para saksihan ang pagbili ng kuna. Pero tila lumalaki na ang interest at ang inaalok pa nitong pera para bilhin ang kuna ay pataas ng pataas. Kaya ang halaga ay nagsimula sa 500 at umabot sa 1,000, 5,000 at naging $10,000 at papalaki pa ito ng papalaki. Ang babaeng bumili ng kuna ay hindi makapaniwala sa mga nakita dito. Paano kaya nangyari ang binili niyang lumang kuna ay nagkakahalaga ng napakaraming pera at ito ay umabot na sa $500,000. Gulat na gulat ang babae sa huling presyo na kanyang narinig. Sa isang iglap, siya ay naging isang milyonaryo dahil sa kuna. Kaya naman, ang lahat ng ito ay ipinagpapasalamat niya sa isang espesyal na tao. Kaya nagpasya siya na gawin ng isang napaka-espesyal na bagay para kay Karen. Hindi rin makapaniwala si Karen kung ano ang nangyari. Binasa ni Karen ng paulit-ulit ang mensahe ng isang babae na bumili ng kanyang kuna para maintindihan niya. Ang babaeng bumili ng kuna ni Karen ay nagbahagi ng pera para sa kanya. Kaya ang perang ibinigay kay Karen ay ginamit niya ito para sa panggastos nila sa kanilang bahay at higit sa lahat ay mayroon na siyang sapat na pera para maipaaral niya ang kanyang anak sa kolehiyo. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak at yun nga, 6 na taon na ang nakalipas, ang kanyang anak na babae ay nasa kolehiyo na. Ang ibang pera na natitira sa kanya ay inipon niya ito para sa kanyang anak at higit sa lahat, sa ganito ding paraan, siya ay palaging may pera.